Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Kumakalat ngayon sa mundo ng social media ang ulat na si President Coting Duterte Jr. ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa isang matinding karamdaman. Ayon sa isang makapagkakatiwalaang source, dinala umano sa isang pribadong ospital si PBBM at kasalukuyang nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantayan ng mga espesyalistang doktor. Hindi pa inilabas ng Malacanang opisyal na detalye ukol sa tunay na kalagayan ng Pangulo, ngunit usap-usapan na sa social media ang posibilidad na pansamantalang i-turn over niya ang kapangyarihan sa pangalawang pangulo sakaling hindi siya makagampan ng tungkulin. May mga nagsasabing ito raw ay karma sa ilang kontrobersyal na desisyon at isyong kinaharap ng kanyang administrasyon. Samantala, naglabas ng kanya-kanyang pahayag ang ilang mambabatas at mga opisyal ng gobyerno. Nananawagan ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng Pangulo. Ngunit hindi rin maiwasan ang mga batikos mula sa oposisyon at ilang grupo na nagsabing dapat maging transparent ang pamahalaan sa kalagayan ng leader ng bansa. Sa ngayon, patuloy nating tututukan ng mga kaganapan kaugnay sa lagay ni President Coting Duterte Jr. at kung ito ba'y mauuwi sa pansamantalang pagbabago ng liderato. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, may magpapaalam. Sino ba tong magpapaalam na to? May magpapaalam na. Sino kaya ito? Ito ba ay Ito ba ay dahil ay na-overdose na siya? Ito ba ay dahil medyo nasobrahan? Overdose na sobra, ni isa lang pala yun. O ito ba ay lalaki o babae? Ito ba ay isang malapit sa Pangulo? Ito ba ay Pangulo? Eh naku, yan ang pag-uusapan natin ngayon na magpapaalam. At eto nga mga kabanateros at tawag dito, may mga panonorin ho tayong mga video dito na kung saan etong si Maring Amy ay hinamon na. Oo, ewan ko, puro kasi pagpapanggap ang Yudi Ponggol. Ayaw nang umamin na talagang against din siya sa mga Duterte. Oo, puro pa ikot-ekot ang ginagawa. Puro pa ikot-ekot sa mga Pilipino para iboto siya. Kasi nararamdaman niya na wala talagang makukuha silang boto sa darating na eleksyon. Kaya nga todo pasikat si Amy. First time ever in history of the Philippines na merong kandidato na ginamit ang hearing sa pangangampanya. Charot. Di kasi itong ginagawa kasi ni Amy parang pangangampanya. Oo, totoo, pangangampanya talaga. Para lang iboto siya ng mga Duterte supporters. Pero syempre hindi naman tayo ganun katanga, di ba? Hindi naman tayo ganun siraulo na para pagbigyan or mabudol pa tayong muli. Syempre hindi tayo ganun. So dito nga may papanoorin muna tayong video bago papunta tayo dun sa mga paalam-paalam na yan. Oo. Dito muna tayo sa ito ba yun? Yung paghamon kay Madam Amy Marcos. So panoorin ho natin to. Pasok! Hoy, pogi ni Boss Admar. Baka Boss Admar yan. Pogi, panoorin. Samantala, dapat maging patas ang Senado at walang pinipiling personalidad kahit ano pa ang katayuan o estado ng isang individual.
Iyan ang iginit ng isang geopolitical analyst kasunod po ng isinasagawang investigasyon patungkol sa iligal na pag-aresto at pagsuko sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hamon ito kay Senador Amy Marcos magpalabas ng show cause order o subpoena laban sa mga opisyal ng ehekutibo na ayaw sumipot sa pagdinig. Narito ang balita ni Verhil Parba. Nako. Hinamon ngayon ng isang geopolitical analyst si Senadora Amy Marcos na padalhan ng subpoena o show cause order o di kaya warrant of arrest ang mga executive official na ayaw dumalo o tumangging humarap sa kanyang ginagawang pagdinig sa Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Professor Ana Malindugoy, dapat maging patas ang Senado at walang pinipiling personalidad kahit ano pa ang katayuan o estado ng isang tao. Bakit hindi mag-issue? 'Di ba? Kasi 'di ba sa House, kapag hindi nag-attend, nag-i-issue sila ng show cause order and then subpoena and then warrant of arrest or di kaya contempt, 'di ba? Tama. Bakit hindi gawin ng Senado 'yan, 'di ba? Fair play dapat tayo. Kung kaya nilang gawin sa ordinaryong mamamayang Pilipino, tulad ng mga vloggers at saka iba pang nasasangkot sa mga congressional hearing na kapag hindi sumagot or hindi pumunta or hindi ka sumasagot actually sa question, kinokontempt ka. Bakit sa Senado, hindi nila kayang gawin? Yan nga yung yan yung isa sa pinaka nakakatangang pangyayari. Na kung totoo man yan, kung yung mga vlogger nga 'di ba? Kinokontem yung si Attorney Lopez kinontem, si Colonel Grijaldo ikinontem. Tapos etong mga hinayupak na to hindi nyo makontem-kontem. So para saan yung hearing na yan? Yung dipunggol naman. Ngayon na una, wala na kayong magagawa. Nandun na si Pangulong Duterte. So ano pa bang purpose niyan? 'Di ba? Ang purpose niyan is mabisto ang kagaguhan na ginawa. So ngayon, pag alam nyo nang nagsisinungaling, so karapatan nyo at deserve nung nagsisinungaling na tao na yun na i-contempt siya. Ganun yun. Kung ganyan ng ganyan, paulit-ulit, sige lang, hearing, tapos bandang uli, walang na, no? Tapos yung mga hindi nga pupunta, ayaw patawan ng ano ba yung sinabi nun? No cause order, 'di ba? Show cause order pa lang tawag doon. Kung sa mga vlogger nga doon nga sa maliliit na yan, kapag maliit ka lang na ordinaryong Pilipino ka lang katulad naming mga vlogger, papakulong ka pag ganyan na nasa mataas sa posisyon, hindi na kailangan makulong. Parang ano naman 'yun, parang nakakagago naman huwa tayo. Parang ano naman yun, parang hindi naman ata pwede yung ganun. Kaya anak ng teting porket ba DOJ, DILG, porket 2-star general, porket general, porket hindi na pwede yung show cause order. Pero pagdating sa mga vlogger, okay lang, patay tayo diya. Challenging the Senate, Senator Amy and the whole Senate. Why don't you issue also the same courtesy dun sa hindi Tama. sumisipot sa hearing nyo? Kasi Sinabi pa ni Uy na halatang takot ang mga opisyal na humarap muli sa Senado dahil sa naunang hearing ay nagkalat at naglaglagan ang mga ito. kasi takot sila. Nagkalat talaga Hindi totoo yun Hindi promise yung nangyari na yun. Sobrang sampal sa mukha nila yun. Alam nyo eto na lang kapag katapos ng termino ni Marcos, hindi ko na lang alam talaga kung may maipapakita pang kakapalan ng muka yang mga yan. Baka nga biglang magtago na lang sa ibang bansa itong mga to sa sobrang kaihiyan dito sa Pilipinas. Di sisipin nyo maigi. Lahat ng katarantaduhan, kabobohan, kasinungalingan, nasabi nyo dun sa hearing. So, ngayon, kaya siguro hindi rin sila nagpapakita dyan, hindi sila umatin sa pangalawang hearing, is dahil na-realize nila na, ay, tanga pala tayo. O baka na-realize nila na parang nilalaglag natin yung mga sarili natin
Hindi, alam nyo ito nakakaawa din tong mga to kasi nga talagang gamit na gamit sila. Akala nila siguro sila lang ang nakakagamit. Sila lang yung nakakagamit sa administrasyon. Parang ang nasa isip nila, ay okay lang kasi nagagamit ko naman si Marcos eh. Ay okay lang kasi kasi napapakinabangan ko naman si Marcos. Napapakinabangan ko naman yung gobyerno. Pero ang totoo niyan, sila yung pinapakinabangan ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Lahat ng nangyayari dito, bukod sa isisisi to kay malamang sa malamang pagdating ng panahon, lahat ng kabulastugan, ang mapuputukan dito, yan sila Remulla, yang si Torre, yang si Fajardo. Yan, sila yung mga mapuputukan ng lahat ng kailangan dapat nilang pagdusahan. Lahat ng mga kasinungalingan na ginawa nila. Alam nyo ba bakit? Nakala nyo pagtatanggol kayo ni Marcos, ulul! Ulul! Maghimunong ka dyan, Dudong. Hindi, totoo. Hindi kayo pagtatanggol ni Marcos, ako na nagsasabi sa inyo. No? Kaya nga ginawa nga kayong mga puppet. Tingnan mo yung Congress. Lahat yan. Congress, Senate, yan, yung mga pulis na, yung lahat ng sumusunod kay Marcos. Lahat yan, puppet kayo ni Marcos. At pag dumating yung araw na panahon na para singiling kayo sa lahat ng katarantaduhan na ginawa nyo sa gobyerno, akala nyo ba si Marcos sa harap lahat niyan? Hindi, kayo, ulul! Ngani! Ayan ang hindi nyo naiisip. Akala nyo porket ay okay lang, nandiyan naman siya panghabang buhay. Lol, kung yung tatay niya hindi niya nagawa yun na panghabang buhay na nakaupo dyan eh. Si Marcos pa kaya na sobrang lagapak sa pulso ng buong Pilipino. Isip-isip ha. Kasi 'di ba, the first hearing ni Senator Amy, nakita naman natin kung paano nagkalat ang executive level. I mean, that's really the word. Nagkalat, naglaglagan, na very obvious na nagsisinungaling ang bawat isa at ini-invoke nila yung executive privilege na yun nga, na it's an executive privilege tapos nag-iiba-iba yung kanilang mga statement. So, makikita natin sa first hearing na very obvious na, alam mo yun, na may something wrong dun sa nangyari at talagang wrong ang nangyari na pag-aresto at pagkakadala sa dahig ng ating former president. So, Dagdag pa ng propesor na kung walang tinatago o kung nagsasabi man ng katotohanan ang mga opisyal, ay dapat lamang na lumantad ang mga ito upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at bigyang linaw ang kanilang ginagawang pagpapaaresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ngunit para kay Attorney Salvador Panelo na dating Chief Presidential Legal Counsel na ang ginagawa ngayon ni Senador Amy ay pawang pakitang tao lamang. Yun naman talaga. Oy, pero totoo po yung sinasabi ni Attorney Sal. Yung pinapakita ni Amy Marcos ngayon, pakitang tao lang yan. Huwag nyo nga kaming gawing tanga. Huwag nyo nga kaming gawing tanga kayo. Di, totoo yan, alam nyo. Kasi nga, siguro, kasama to sa playbook ng mga Marcos, 'di ba? Na etong si Amy, ang mangyayari is mamamangka siya sa dalawang ilog, no? Para bandang huli may matira pa ring Marcos na kahit papano sang-ayunan pa ng mga Pilipino. Di, totoo yan. Ako talaga, never talaga, hindi na talaga ako magtitiwala dito sa mga Marcos, promise. Lalong-lalo na to, si Amy, alatado eh. Eto na lang, Senator Amy. Ikaw yung chairperson dyan sa hearing na yan. Ikaw yung may pinakakapangyarihan dyan. Tinatarantado ka na ng harap-harapan ng ng tinatawag nilang 5 idiot. Pero, hinahayaan mo lang. Ano yun? Diba? Obvious noong unang hearing pa lang ang layo na ng mga sagot. Si General Torre nga nagbutas veto, hinahayaan nyo pa magbulungan. Ano yan? Mas matikas sa inyo ang Congress kaysa sa Senate, ganun ba?
Ang hirap kasi dito, ito na naman po ay isa na namang diversional tactic. No, diversional tactic na nasa playbook ng mga Marcos. Alam niyo kung bakit? Itong ginagawa na hearing ni Amy Marcos, ano to kasama to sa plano nila. Para matabunan na naman yung issue. Matabunan ng issue sa BICAM, matabunan ng issue mapatungkol kay Pangulong Duterte. Yun naman talaga ang nangyayari dyan. Kaya wag kami, ito. Attorney Sal, pasukan mo. Dagpa ni Panelo na kailangan itong gawin ng senadora upang makita ng tao na kunwari kumakampi ito kay dating Tama. Pangulong Duterte at Tama. makakuha muli ng boto sa mga mamamayang Pilipino. Yung hearing na sa Senado, publicity mileage lang yan doon sa nagsulong yan, yung kapatid ng presidente. Kasi kailangan niya talaga yan dahil bumagsak na siya sa survey. Ouch. Kaya ginawa niya lahat ng paraan para makita na siya ay kumakampi kay True. Presidente Duterte sapagkat naging balat kayo nga yan, di ba? Naging naging ang kanyang mga galaw ay hindi mo malaman kung kanino ba talaga siya. Nasa kaliwa siya, nasa kanan, kung baga, namangka siya sa dalawang ilog. Kaya nagkaroon talaga siya ng problema. So, gumawa siya ng paraan upang ito ay magkaroon siya ng sabihin mong pwedeng magamit niya at sasabihin niya, hindi, kita niyo, nag-investigate pa ako dyan sa pag-aaresto niya. Kung matatandaan, una nang hinamon ni Panelo ang senadora na sampahan ng kaso ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga kasamahan nito kung talagang may paglabag itong ginawa kaugnay nga Tama. sa iligal na pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Ay, Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Pa. Tama, hindi, totoo yun ha. Kung talagang pwede mong kasuhan, yung kagaya na sinabi ko nga, na kay Amy Marcos ang kapangyarihan yun. Kaso kung hindi niya talaga gagawin at ito ay isang balat kayo lamang, isang mapagkunwaring tao or hakbang, isang tinatawag na balat kayo na taktika ay talagang ganun. Wala talaga makukulong at magiging walang saysay ang hearing na yan. Kaya nga, ako talaga, hindi ako masyadong sangayon dyan sa hype na hearing na yan. Pero ang kinaganda dito is talagang may mga, kasi nga nabubuko yung 5 idiot. Kaso, paano mabubuko kung hindi ka nga harapin sa hearing? Diba? Yun eh. Oh, yun. Ay, naku po, Amy, kamusta ka na? Asan na yan? Hindi pala mamaya na yan. Dito tayo. Sa isang bedi. Ito ba yun? Tingnan ko nga, baka nagkakamali lang ako. Ito. Speaking of Attorney Sal Panelo, dito tayo. Ayan Pogi ni Sir MJ, no? Mga talaga, yung mga anchor ng yung mga anchor ng Yesimin ay talagang nagbabiral sa TikTok na yan kasi nagwagwapuhan, anak ng teteng na yan. Pero ang Banateros, wala, wag nyo na kaming isama dyan. Pang lang kami, pang baragan lang. Pang baragan lang ho kami, ha? Game. Matapos naman ang ilegal na pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sunod-sunod na ang mga hakbang na ginawa ng ilang bansa na tila nagpapakita ng kanilang hindi pagsaayon sa International Criminal Court o ICC. Isa na riyan ang anunsyo ng bansang Hungary ng opisyal nitong pagkala sa ICC. Isang hakbang na naging tampok sa mga balita kamakailan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, isang dating mataas na opisyal ng Malacanang ang naghayag po ng matinding puna laban sa International Criminal Court. Tinawag rin niya itong Kangaroo Court. Kung bakit alamin sa report ni Carlo de la Peña. Yan na. Tinuturing ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang International Criminal Court o ICC bilang isang kangaroo court, isang pahayag na tumatalakay sa mga seryosong issue ng hindi pagkakapantay-pantay at ang patuloy na pagdududa sa kredibilidad ng institusyon. Ayon kay Panelo, ang ICC ay nahaharap sa mga usapin ng selektibong hustisya kung saan ang mga kaso ay tila pinipili batay sa mga politikal na motibo at hindi sa mga pamantayan ng tunay na katarungan. Ang problema kasi ngayon sa kanila, meron silang tinatawag na
issue sa kanilang reputasyon. Dahil ang ginagawa nga nila, nagiging politika yung kanilang paglilitis. Kaya gusto nila ipakita na okay pa sila. Ayon kay Panelo, ang ICC ay tila nagsusumikap lamang na buhayin ang kanilang nawawalang kredibilidad bilang isang pandaigdigang institusyon sa pamamagitan ng paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa kanilang headquarters sa The Hague, Netherlands. Ayon pa kay Panelo, ang hakbang na ito ng ICC ay may layuning ipakita sa mundo na sila ay patuloy na may kakayahang magpatupad ng hustisya kahit na ang mga aksyon nila ay umiiwas sa tunay na mga pamantayan ng katarungan. Subalit, ang mga hakbang ng ICC ay hindi nakaligtas sa mga kritisismo. Isang halimbawa na lamang ay ang kasalukuyang issue ni Karim Khan, ang isa sa mga chief prosecutor ng ICC na may mga sariling kontrobersya at isyung kinakaharap na rin sa loob ng ahensya. Ang ganitong mga kaganapan ay lalo pang nagpapalakas ng duda sa kakayahan ng ICC na magsagawa ng patas at tapat na paglilitis. Kamakailan lang ipinahayag ng bansang Hungary ang kanilang opisyal na pagkalas sa ICC, isang hakbang na isang malakas na pahayag laban sa pagka-politikal na mga hakbang ng ICC. Ayon sa kanila, ang mga hakbang na ito ay naging mas politikal na at hindi na nakabatay sa makatarungang proseso. Kasama pa sa mga isyong kinakaharap ng ICC ang mga plano nitong mag-aresto sa mga kilalang leader tulad ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Russian President Vladimir Putin na mas lalong nagpapatibay ng kanilang aligasyong ang ICC ay hindi na tapat sa kanyang mandato. Kaso hindi nila kakayanin yun. Sila Putin, sila Trump, hindi nila kakayanin yan. Tanga lang talaga yung gobyerno natin dito na ibinigay si Pangulong Duterte sa ICC. Pero tignan nyo, si Putin, si Trump, bakit hindi isinusuko ng mismong bayan niya? Kasi nga, walang ganun. No, kapag wala ng jurisdiction yung tao, wala na kayong hindi na kayo wala ng koneksyon. Ang ICC sa bansa mo, wala na talaga yun. No? Interpol yung putang ina. Katangahan na lang ho yun. Tingnan nyo, tingnan nyo yung mga, kaya nga, eto nga pinagtatawaran tayo ng ibang bansa kasi nga tayo lamang ang bansa na nagpaubaya na kunin ng mismong kababayan natin, mismong kalahi natin at ipaubaya sa mga dayuhan. Kaya nga pinagtatawanan tayo sa ibang bansa parang tayo na daw yung pinaka nakakatawang bansa sa buong mundo. Tingnan nyo kala Putin, hindi nila magawa kasi nga wala talagang ganun. Kaya nung inilabas nila yung warrant of arrest kay Russia President Putin at hinimbita nila, pumalas din sila. Ano pa ngayon? Lahat kumakalas na sa kanila. European yan. Ha? Itinatag ang International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng Rome Statute, isang makasaysayang kasunduan na pinagtibay sa UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries noong Hulyo 1998 sa Roma. Ang layunin ng ICC ay maghatid ng katarungan sa mga pinakamabigat na krimen sa buong mundo, kabilang ang genocide, crimes against humanity, war crimes, at crime of aggression. Ngunit, sa kabila ng mataas na layunin, diba? Okay. Kahit yung kaso ng tatay ni Marcos kasama dun. Kahit yung kaso ni Marcos Jr. kasama to rin dun. Bakit hindi tino-turnover sa ICC si Marcos kung talagang pwedeng gawin yon? Kasi wala talagang ganon Panga. nito nahaharap ang ICC sa matinding kontrobersya. Isa na rito ang mga akusasyong pinipili lamang nito ang mga kasong laban sa mga lider mula sa Africa na tinuturing na isang anyo ng selektibong hustisya. Bukod dito,
kino-question din ito ng ilang bansa dahil sa umano'y panghihimasok nito sa kanilang pambansang soberanya na nagiging sanhi ng pagdududa sa tunay na layunin ng ahensya. Kaya talagang lahat gagawin nila para magkaroon sila ng magandang imahe. Sira na nga sila. Yan ang katotohanan dyan. Sa kabila ng mga seryosong issue at kontrobersya na bumabalot sa International Criminal Court, ang kanilang kredibilidad ay patuloy na tinatanong. Ang mga akusasyon ng selektibong hustisya at ang pagpapakita ng politikal na motibo sa kanilang mga hakbang ay patuloy na nagiging hadlang sa kanilang layuning maghatid ng makatarungang paglilitis. Sa harap ng mga hamong ito, ang ICC ay nahaharap sa malaking pagsubok upang muling ibalik ang tiwala ng mga bansa at ng buong mundo sa kanilang kakayahang magsagawa ng tapat at walang kinikilingang proseso. Wala eh. Ewan ko na lang kung baka pati ang ICC, yung katod ng sinabi ni Atty. Sal Panelo na politika na nga rin daw. Eh dapat tinatanggal na yan kasi hindi na nga halos nagkakalasan na yung mga nagtatag niyan eh. Tapos ang pinakamasaklap pa rito, ganun na nga yung sistema nito, ganun na nga yung imahe nitong ICC na parang wala na sa iba. Aba, itong presidente natin. Parang ginawa niya pang Diyos yung ICC, anak ng teteng. Ganyan kalupit, no? So, wala eh, ganun talaga. Buhay-buhay, whether-whether lang.